Hi mga guys! So, day off ng lola natin ngayon. Pero bukas, weekend, Sunday, meron akong pasok. So, ayun nga guys, napadaan ako sa comment section ko. May mga nagtatanong, sabi nila, ano yung work mo dyan? Ayun lang mga katanungan nila, pero dadagdagan ko na rin para magkaroon kayo ng idea. Okay, so dito sa topic na to, pag-uusapan natin ano nga ba yung work ko, saan ako nag-work, at magkano yung sahod ko. At madali lang ba magtrabaho dito sa Australia? So ayan ang mga katanungan sa sarili ko. Char, ito yung ating topic ngayon. Okay? So ito yung topic natin ngayon. Okay? So ayan nga guys, umpisahan natin. Ano ba yung work ko dito sa Australia? Guys, dito ang trabaho ko sa Australia ay support worker. Support worker as a cleaner sa aged care facility. So doon, nililinis ko yung mga kwarto ng mga ating lolo't lola. So doon sa aged care facility, ang nililinisan ko is 32 rooms. Yung 32 rooms na yon, meron silang mga toilet. 'Di ba? So lilinisin ko yon. At syempre pati yung dining room, nililinis ko din yon. Kasi yung dining room area doon kapag breakfast, andun silang lahat ng resident doon kumakain. So after nilang breakfast, lilinisin ko yung dining room, yung floor, isiset ko yung table. Pero correction guys, hindi ko inugasan yung mga plato. Merong tagahugas ng plato. Doon yung sa kitchen. So ganun din yung setup ko pagkatapos ng lunchtime. So ayun yung ginagawa ko everyday. So, ito naman guys, ang tanong naman is, saan ako nag-work? Ayun, katulad na banggit ko, nag-work ako sa aged care facility. Actually, dito sa Australia, in demand. In demand ang mga cleaners o mga support worker sa aged care facility. At alam nyo ba, nakadalasan ay na-hired ng mga aged care facility dito is yung mga Asian. Asian katulad nating mga Pilipino. Kasi alam nyo kung bakit? Gaya ng sinabi ko sa unang vlog natin, kasi tayong mga Pilipino, iba tayong magtrabaho eh. Pagdating sa paglilinis, 'di ba? Inaari natin yung lugar na yun eh. Parang iniisip natin parang bahay natin. So nililinisan natin yun, parang bahay natin, 'di ba? So ganon. So gustong-gusto nila yung yung kalinisan nating mga Pilipino. At syempre, 'di ba, pag nagtatrabaho ka sa aged care facility, kailangan natin laging igalang yung mga yung mga residents doon, yung mga lolo't lola natin. So lagi tayong maboka na mayroong paggalang. Pero tayo mga Pilipino, 'di ba? Masyado nang mo yun, natural na sa atin 'yon. So parang napakadali lang 'yan. Ayun lang ba yung requirements? 'Di ba? Maglinis, kaya natin 'yan. Magboka, igalang yung mga resident, madali lang yan, di ba? Pinalaki kasi tayo, di ba? Naman, kasi ito na yung kultura natin itong kinagisnan sa Pilipinas. Tayo ay magalang, di ba? Lagi tayong marespeto sa mga tao, matanda man yan, o alam mo yun, bata, may posisyon man sila o wala, lagi tayong magalang sa mga tao. Tama? Ayun yung gustong-gusto ng mga Australiano dito. So, dito tinatanong din nila, magkano yung sahod ko? So, guys, yung sahod dito is iba-iba. Depende yan sa kung ano yung ibinigay sa yung posisyon. Kasi meron ditong tinatawag na part-time at saka casual. So, pag part-time ka, ito yung part-time, meron kang may ipon na sick leave. Sorry, tsaka dumigay pa ako, sorry. At saka vacation leave. May ipon mo yung oras mo pag part-time ka. Meron kang sick leave at saka vacation leave. So, ibig sabihin, kapag nagkasakit ka, at hindi, syempre, natural, pag nagkasakit ka, hindi ka makakapasok sa trabaho mo, meron ka pa rin makukuwang sahod. At kapag halimbawa magbakasyon ka, kunyari sa Pilipinas, gusto ko magbakasyon sa Pilipinas, di ba? Meron ka pa rin makukuwang sahod. So, ayun yun kapag part-time ka. Pero pag casual ka naman, wala kang makukuwang sick leave or
or kahit na vacation leave. So, pag halimbawa nagkasakit ka, wala kang makukuha sahod. Kapag nagbakasyon ka, wala ka din makukuha sahod. Naget nyo ang pagkakaiba ng part-time at saka ng casual. Pero yung part-time, mas mababa ang sahod kaysa sa casual. So ako, bilang ako trabahador as a support worker sa aged care facility, ang sahod ko ay $28. Okay? So, mas mataas ang sahod ng mga casual. So, itong posisyon na ibinigay sa'yo, part-time o casual, pwede kang pumili. Tatanungin ka sa interview, anong gusto mo, part-time, casual, mga ganito. Or minsan naman, yung mismong management na yung magdi-decide kung saan kanila ilalagay na posisyon, o part-time ka o casual ka. Ganon. Naget nyo guys? So, ito nga, nagtatrabaho ko sa aged care facility Lunes hanggang Biyernes at Linggo. So, bali Sabado ang aking pahinga. Kasi nga, syempre, kailangan ko din pahinga, worship ba? Kailangan ng aking kaluluwa ang salita ng Diyos. So, ayun. So, Monday to Friday, nagtatrabaho ako ng 7 hours. At pagdating naman ng Sunday, 5 hours lang, ayon, double pay. So, di ba? So, kayo na yung bahalang mag-calculate. So, per hour, ang sahod ko is $28. So, ayun nga guys, may nagtatanong pa, ano pa yung madali lang ba magtrabaho as a cleaner sa aged care facility? Guys, hindi ko naman pwede sabihin, oo, madali. Wala namang trabahong madali, di ba? Lahat ng trabaho, mahirap. Kahit yung sa office, akala natin yung mga nasa office, madali lang trabaho nito, paupo-upo lang, computer, hindi. 'Di ba? Minsan, mahirap din talaga kasi mayroon silang mentally nai-stress sila, mentally stress. Ano bang tawag doon? Alam mo yun, nai-stress sila sa isip. 'Di ba? Kasi pagod yung isip nila sa computer, 'di ba? Masakit din nag-uupo-upo, 'di ba? Ako naman, nasa cleaner, syempre, may trolley ako, itutulak ko, magmamap ako. Pagod naman ako physically. Yes po, nakakapagod magtrabaho. Pero ang kinagandahan dito, bawat patak ng pawis mo, bayad. Bawat patak ng pawis mo, dolyar ang kapalit at malaking halaga pagdating sa Pilipinas. Ayun po yung kinagandahan. Nakakapagod man, pero sulit naman kapag dumating ang araw ng sahod mo. Tama po? Yung sahod kong itong paglilinis, nakakatulong naman sa pamilya ko. So, ayun guys, ang gusto ko lang iano sa inyo, sa mga nagnanais ditong pumunta sa Australia, yes, mahirap ang trabaho, pero lagi niyong tandaan, walang trabahong madali. Kahit sa Pilipinas ka man, o sa ibang bansa ka, lahat ng trabaho ay mahirap. Pero lahat iyon is alam mo yon, makakayanan natin kung meron tayong positive mind. Positive mind na alam mo meron tayong goal sa ating buhay. Isipin natin na nakakapagod pero hindi naman habang buhay ganito ang gagawin kong trabaho. Pag nakaipon ako, magbi-business ako. Pag nakaipon ako, babalik ako ng Pilipinas. Mga ganun mind, di ba? So, kanya-kanya tayong goals sa buhay. Pero itong paglilinis dito sa aged care facility, syempre, ito yung mga stepping stone natin. Kasi karamihan dito sa Australia, yung mga kapwa natin Pilipino, talagang nagsisimula sa paglilinis. Bago nila marating yung posisyon na gusto talaga nila. Tama? So, katulad nga ng sinabi ko, kapag meron kang goal sa buhay mo, step by step. Okay? So, mga kapwa Pilipino dyan, laban lang.